6 na buwan na ang huli nyo sa renta sa sakahan. 40 milalugi ko sa inyo. Eh, interest lang kulang pa yung kukunin ko sa inyo yan eh. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating tatalakayin ang buhay ng isang batikang aktres sa pelikulang Pilipino, si Luz Fernandez. Mula sa kanyang kabataan, makulay na karera, hanggang sa kanyang pagpanaw, samahan ninyo akong balikan ang kanyang kwento. Ating alamin at talakayin ang mga pangyayari sa kanyang buhay, dito lamang sa Pinoy Wisdom. Si Luz Fernandez ay ipinanganak noong July 13, 1935, sa Maynila. Kilala siya bilang isang versatile na aktres na nagpakita ng kanyang husay sa iba't ibang larangan ng sining, mula sa radyo, telebisyon, pelikula, hanggang sa teatro. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang radio talent sa DZRH, kung saan siya ay naging isa sa mga pangunahing boses sa mga radio drama noong 1950s hanggang 1970s. Nakilala si Luz Fernandez sa kanyang mga papel sa telebisyon at pelikula. Isa sa kanyang pinakatanyag na pagganap ay bilang Lola Torres sa children's fantasy series na Hora Encantada noong 1980s. Siya rin ay gumanap bilang ang masamang diwata na si Luca sa Okay Ka Fairy Ko, na naging isang iconic na karakter sa Philippine television. Bukod dito, lumabas din siya sa mga teleseryeng tulad ng Pepito Manaloto, Kambal Karibal, at Amaya. Bukod sa telebisyon, nagkaroon din si Luz Fernandez ng maraming proyekto sa pelikula. Kabilang sa kanyang mga pelikula ay Rodrigo de Villa, 1952, Feng Shui, 2004, at Ang Darling Kong Aswang, 2009. Ang kanyang huling pelikula ay ang And I Thank You, 2019, kung saan ipinakita niya ang kanyang walang kupas na galing sa pag-arte. Isa rin siyang kilalang personalidad sa teatro, kung saan gumanap siya sa mga dula ni Wilfrido Guerrero at sa Ballet Manila's Tatlong Kwento ni Lola Basyang, noong 2015. Si Luz Fernandez ay isang dedikadong aktres na nag-ambag ng malaki sa industriya ng pelikulang Pilipino. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang mga pagganap kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatiling pribado ang kanyang personal na buhay. Hindi gaanong nababanggit ang kanyang mga relasyon at pamilya sa publiko. Pumanaw si Luz Fernandez noong 5 ng Marso taong 2022 sa edad na 86 dahil sa cardiac arrest. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Marami ang nagbigay-pugay sa kanyang mga kontribusyon, at inalala siya bilang isang huwarang aktres na nagbigay ngiti at saya sa maraming manunood sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Loyola Memorial Chapel sa Marikina City. Mabait po siyang kapatid eh. Bata pa siya nang nag-umpisa, breadwinner siya ng pamilya dahil namatay na maaga ang tatay ko. Magaling siyang ng mga emosyon, yung mararamdaman mo na talagang parang gustong-gusto mo siyang sabunutan. At dyan nagtatapos ang ating pag-alala sa buhay ng isang dakilang aktres, si Luz Fernandez. Salamat sa inyong pagsama, at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga kwento ng inspirasyon at impormasyon. Hanggang sa muli, dito lamang sa Pinoy Wisdom.